Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating Vesper Worship Service ngayong gabi. Happy Sabbath po sa lahat ng mga kasama natin dito sa Zoom at sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live at sa mga mapapadako pa later on sa ating replay. Ngayong gabi po ay napakaganda ng ating pong tatalakayin na chapter mula sa Mind, Character, and Personality at nagpapasalamat ako ng malaki sa umangkin ng topic na ito ngayong gabi kahit na napaka ang tawag dito very short notice, no? Hindi ko ni-notice. Ibig sabihin, very short yung paghahanda para makapag-share at maripaso ang chapter 7 ngayong gabi. Maraming salamat sa ating presenter ngayong gabi. So, muli, happy Sabbath at welcome mga kapatid. Okay, so nakapasok naman pala ang ating mga participants. Uh, Maitanong ko lang kay Sister Trisha, are you able to join us? Na walang maingay sa paligid, or I will ask someone to take your part. Iba na lang po siguro. Okay. So ngayon po, tayo ay dadako na sa pagsisimula ng ating pong Vesper Worship Service ngayong gabi. At tayo ay aawit ng hymno. Pagkatapos noon ay pangungunahan po tayo ni Sister Katie sa opening prayer. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we would like to thank you for the
wonderful day that you have given to us to prepare for the Sabbath. And we ask for your guidance and your presence as well for this evening. May you guide the speaker as they impart to us the message to start off our worship for this evening until tomorrow. And we would also like to, we pray that it may penetrate our hearts and our minds, and may it be seen, may the lessons be seen in our lives. And we also ask for the guidance of our loved ones who are not with us, and for the ill to be healed, and for our sins to be forgiven. Thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat, Sister KD. Praise God and the Lord Jesus Christ for this evening. Nais kong ipakilala sa inyo ang ating pong presenter sa gabing ito. Siya ay nagmula sa Cotabato, North Cotabato, kung hindi ako nagkakamali. Isa po siya sa graduates ng ating pong AMTS or Missionary Training School. At siya ay bata pa. Isa sa mga masigasig nating mga kabataan mula sa Cotabato. Ang ating pong presenter sa gabing ito ay walang iba kundi si Sister Pearly Glynn Pedere, kilala sa kanyang palayaw na Sister Sweet. Subalit bago po yun, ay makakarinig po tayo ng isang tanging bilang na ipagkakalob po ng isa sa ating mga kapatid. Okay, before that, ayan. At ating pong pakinggan ang isang tanging bilang na handog para sa Panginoon na magbibigay ng additional inspiration sa atin sa gabing ito. Sa Tumpa Church pala manggagaling ang ating special number. Jesus had to meet us all along.
Maraming salamat sa mga kapatid natin mula sa Tumpa para sa napaka-inspiring na awitin na yan. Pagpasensyahan nyo na po, no? Napuputol po ang aming connection from time to time. So, i-welcome po natin sa ating virtual pulpit ang ating pong salita, ang ating pong presenter sa gabing ito, na si Sister Pearly Glean Pedere. Yan, welcome Sister Glean, Pearly, Glean. Hindi ako sanay. Sister Sweet. Ayan, add ko lang muna Sister Sweet. Ayon. So, welcome sa ating Vesper Worship Service. So, ngayon, Sister Glean, tayo ay nasa section 2 na ng Aklat na Mind, Character, and Personality, Volume 1. May under ng basic relationship. So ngayon, ibibigay natin ang pagkakataon kay Sister Pearly Glean para i-review sa atin ang nilalaman ng Chapter 7. Magandang gabi sa ating lahat at purihin ang ating Panginoon sa kanyang proteksyon at pag-iya sa atin sa buong isang linggo na tayo ay umabot sa gabing ito para tayo ay makarinig naman ng salita ng ating Panginoon. Sa gabing ito, ang ating pag-aaralan ay makikita sa libro ng Mind, Character, and Personality, Chapter 7, na may pamagat, Disease that Begins in the Mind. So dito makikita natin kung saan nanggaling yung mga sakit or kung paano natin yon paano tayo mag-heal doon sa sakit natin. So next slide po. Dito sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. So sinasabi ng ating Panginoon dito na tayo ay masisira kapag may kakulangan tayo sa knowledge dito sa sanlibutan. So kinakailangan kung may mga panahon tayo na magbasa ng libro ng ating Panginoon or ng kung ano yung mga mabasahin na nakakabuti sa atin or sa katawan natin, ay mas maganda kung basahin natin yon. Kasi sabi dito, tayo ay masisira pag meron tayong kakulangan sa knowledge. Next slide po. Too little thought given to causative factors. Far too little thought is given to the causes underlying the mortality, the disease, and the degeneracy that exists today, even the most civilized and favored lands. The human race is deteriorating. So dito makita natin, di ba sa sanlibutan natin ngayon, parang halos lahat ng is nakikita natin na may iba't ibang mga sakit yung mga tao. Dahil yun sa kakulangan knowledge natin, kaya tayo kaya yung, di ba sa generation natin ngayon, lalong-lalo na yung mga bagong generation ngayon, ay makikita natin doon na parang ang bilis lang madapuan ng sakit, ang bilis lang na magkasakit dahil sa kakulangan ng knowledge. So kinakailangan tayo na Kristiyano, nakakaalam or nakakilala sa ating Panginoon, ay tayo yung magbigay ng knowledge sa kanila. Tayo yung magbigay ng kaalaman para malaman nila kung ano ang gagawin nila pag pag time na may mangyaring hindi maganda, or para ma-avoid nila yung mga bagay na hindi maganda para hindi sila magkasakit. So next slide po. Nine-tenths of disease originate in mind. Sickness of the mind prevails everywhere. 9/10 of the diseases from which men suffer have their foundation here. Perhaps some living home trouble is like a
canker, eating to the very soul and weakening the life forces. Remorse for sin sometimes undermines the constitution and unbalances the mind. There are erroneous doctrines also, as that of an eternally burning hell and the endless torment of the wicked, that, by giving exaggerated and distorted views of the character of God, have produced the same result of sensitive minds. So dito makikita natin na lahat ng mga sakit, 9 out of 10, ay nagsisimula sa utak natin. Doon lang mula. Kasi 'di ba pag once na tayo ay stress, kapag once na tayo ay nagdwell doon sa kalungkutan or doon sa problema, sa worry natin, ay tayo ay magkakasakit. Kaya nga 'di ba doon sa God's plan, yung doon sa God's plan, sinasabi doon na tanggalin natin yung worry natin, yung mga stress natin, tanggalin natin yon sa ating isipan kasi magkukos din yun ng sakit sa atin. Kasi halimbawa, pag palagi kang malungkot, pag hindi ka palaging masaya, 'di ba parang ang hina ng katawan mo, parang tamad na tamad ka maggalaw. So, doon na yun magsisimula. Kaya nga 'di ba sabi ng ating Panginoon na a merry heart doeth good like a medicine. But a broken spirit drieth up the bone. So gusto ng ating Panginoon na tayo ay palaging malakas. Na tayo ay palaging masaya. Kasi 'di ba ang totoong tagasunod ng ating Panginoon ay palaging masaya. Although sa akin, sa sarili ko, makikitaan din talaga ako na hindi masaya sa araw na yan or sa oras na yan. Kasi based sa pagmumukha ko, parang, although na wala akong sinasabi, pero nakikita ng tao based sa expression ko. So yun din yung isa sa kailangan ko na mapagpanagumpayan na kahit na may problema ako or kung ano man yung kalungkutan na dinadanas ko ay sana mapakita ko pa din sa mga taong nakapalibot sa akin na masaya ako despite sa mga problem dito sa libutan. So next slide po. Mind affects body. The relation which exists between the mind and the body is very intimate. When one is affected, the other sympathizes. The condition of the mind affects the health of the physical system. If the mind is free and happy, from a consciousness of right doing and a sense of satisfaction in causing happiness to others, it creates a cheerfulness that will react upon the whole system, causing a freer circulation of the blood and a toning up of the entire body. The blessing of God is a healing power, and those who are abundant in benefiting others will realize the wondrous blessing in both heart and life. So palagi talagang nagko-connect yung isipan natin at ang katawan natin. Kasi pag once ang isa ay mahina, halimbawa yung utak natin ay mahina, yung katawan din natin ay hihina. So yung relationship nila is very close. Na kung ano yung nasa isipan ay makikita din sa ating katawan. So sabi dito na kung ang isipan natin ay malaya at tayo ay masaya dahil tayo ay gumagawa ng mga tamang ginagawa ng bilang isang Kristiyano or gumagawa tayo ng mga bagay na nakapagpapasaya sa ating Panginoon at syempre nakapagpapasaya sa atin, syempre makikita sa atin na tayo ay masaya, na tayo ay cheerful kasi magdi-react yun sa buong katawan natin. So, kinakailangan na halimbawa, pag tayo ay malungkot, manalangin tayo sa ating
Panginoon. Or kapag tayo ay pagod, ipanalangin natin sa ating Panginoon na bigyan tayo ng kalakasan na magpatuloy na para makapagbigay tayo ng kanyang mga salita. Kasi 'di ba pag time na halimbawa pag ikaw ay masaya kahit na may problema ka, tapos yung kasama mo na may problema tapos hindi masaya, bali ang tawag dyan, parang maging masaya na din siya kasi nakikita niyang masaya ka din. So, bali, mahawa siya sa'yo sa kasiyahan mo. Kasi di ba kahit sa akin, kahit na malungkot ako, kahit na may problema ako, pag may nakikita akong tao na masaya, magiging masaya na din ako. So, yun din yung gagawin natin. Kasi maka-benefit din naman yun sa ibang tao. The blessing of God is a healing power. So, ang biyaya ng ating Panginoon, yun talaga yung makapag-heal sa atin. And those who are abundant in benefiting others will realize that wondrous blessing in both heart and life. So next slide po. A well-nourished and healthy brain. The brain is the organ and instrument of the mind and control the whole body. In order for the other parts of the system to be healthy, the brain must be healthy. And in order for the brain to be healthy, the blood must be pure. If by correct habits of eating and drinking the blood is kept pure, the brain will be properly nourished. So, ang well-nourished na isipan ay magiging, kasi ang isipan natin is siya yung nagakontrol sa buong katawan natin. Kaya nga 'di ba nilagay sa ulo natin yung utak natin kasi siya yung magkokontrol sa atin. Kasi sabi dito, in order for the other parts of the system to be healthy, the brain must be healthy. So ipauna mong pa-healthy yung isipan mo. Bigyan mo ng tamang pagkain para sa isipan mo. At pag nagbigay ka ng tamang pagkain para dyan, susunod na yang sa katawan mo. So, kinakailangan na yung habits ng pagkain natin or kung yung mga kinakain natin, kung hindi maganda, ay kinakailangan na iwasan natin yon. Or mas maganda na huwag na talagang kainin. Kasi sa ating katawan or para sa ating pag hindi masustansya yung kinain mo, mag-i-effect din yan siya sa utak mo. Bali, ihina din yung utak mo. So, kinakailangan ang pagkain is healthy food para ang mga utak natin ay properly nourished at para tayo ay makapag-isip ng tama. Kaya 'di ba sa panahon natin ngayon, bali parang nakikita natin na mayroong mga bata na late yung paglago ng isipan nila, late yung maturity nila, kasi minsan dahil lang din yun sa pagkain na mga kinakain natin. So, kinakailangan, di ba ang sabi ng ating Panginoon, gusto niya na tayo ay bumalik sa diet nung mga panahon ni Eva at Adan, na yung mga kinakain nila ay fruits and vegetables and nuts. So, yun ang gusto ng ating Panginoon kasi yun yung pagkain na bigay kalusugan sa isip natin at sa katawan natin. So, next slide po. Far-reaching influence of the imagination. Disease is sometimes produced and is often greatly aggravated by the imagination. Many are lifelong invalids who might be well
if they only thought so. Many imagine that every slight exposure will cause illness, and the evil effect is produced because it is expected. Many die from disease, the cause of which is wholly imaginary. So, nakakasira pala talaga sa katawan natin yung pag-iisip natin ng hindi maganda. Lalong-lalo na pag halimbawa yung parang ang sakit ng ulo ko, ganyan. Parang tuwing galaw na lang, masakit yung ulo ko, masakit yung katawan ko, ganyan. So, imbes na walain mo yun sa isip mo para mas makagalaw ka ng maayos, ay na mas nagdidwell ka doon. Na yun yung mas nagkukos ng sakit sa atin. Kasi sabi dito na many are invalids who might be well if they only thought so. So kung iniisip natin na okay tayo, mas haba yung buhay natin or mas magiging okay tayo pag iniisip natin na okay ako, wala akong sakit, malusog ako. So yun yung isipin natin. Huwag din naman sabi na wala akong sakit kaya kainin ko to. Wala akong sakit kaya okay lang na gawin ko to. So hindi naman ganon. Ang wag mong isipin na may sakit ka is halimbawa, 'di ba, may time na masakit talaga yung ulo mo, ganyan. Walain mo siya sa isip mo. Gawa ka ng mga bagay na makapag pawala sa isipan mo or kung ano yung gagawin mo para mawala siya. Kasi pag time kasi sa akin na pag medyo sumasakit na yung ulo ko, ganyan, doon yung time na mas lalo akong gumagalaw. Kasi pagpawisan ka niyan, mawawala na yung sakit sa ulo mo. So, kaya nga, kung ano yung nasa isip mo, kung palagi mong iniisip na may sakit ka, magkakasakit ka talaga. Kaya wag nating isipin yung mga bagay na alam natin na magkakasakit tayo or malulungkot tayo. Kasi madami ding mga tao na nag-iisip na pag pumunta ako dyan or pag nainitan ako, magkakasakit ako. Ganyan. Kasi may mga ibang tao na kahit imbis na yun yung time na magpainit, may iba na nagasabi na mainit masyado, baka magka-cancer ako. Mainit masyado, hindi sa katawan. Na imbis na sana yun yung time na magpainit ka kasi kailangan yun ng katawan natin, pero hindi ka nagpunta dun kasi yun yung nasa isip mo. So once na pag nainitan ka at yun yung nasa isip mo, magkakasakit ka talaga kasi yun yung nasa isip mo. Kaya kung ano man yung mga bagay na hindi maganda, ay wag natin yun padwell sa isip natin kasi hindi talaga siya nakakabuti sa atin. Kaya kung halimbawa pag excuse me, pag tayo ay feeling mo nagkakasakit ka na, yung parang feeling mo nanghihina ka na, so ipanalangin mo sa Panginoon na bigyan ka niya ng kalakasan. At syempre, walain mo din sa isip mo yon para mawala talaga yung sakit mo. So next slide po. Electric power of brain vitalizes system. The influence of the mind on the body, as well as of the body on the mind, should be emphasized. The power of the brain, promoted by mental activity, vitalizes the whole system, and is thus an invaluable aid in resisting disease. This should be made plain. The power of the will and the importance of self-control, both in the preservation and in the recovery of health, the depressing and even ruinous effect of anger, discontent, selfishness, or impurity, and on the other hand, the marvelous life-giving power to be found in cheerfulness, unselfishness, gratitude should also be shown. So, sinasabi dito na kung ano yung nasa isip natin, ma-impluwensyahan yung katawan natin. At
kung ano man yung kung ano man yung mga galaw natin ay na-influensyahan din yung isipan natin. So, kinakailangan na panatilihin natin na maging healthy yung isipan natin. Sabi dito, the power of the will and the importance of self-control both in the preservation and in the recovery of health. Kasi pag time na tayo ay mag-dwell sa kalungkutan, tayo ay mag-dwell sa worry natin or sa problem natin, mas lalo talaga tayo magkakasakit. So, kailangan na kung ano man yung mga pinadaanan natin dito sa sanlibutan, ay ipanalangin natin yung lahat sa ating Panginoon. Kasi siya na ang bahala doon na tutulong sa atin. Next slide po. Some seek because they lack willpower. In journeying, I have met many who were really sufferers through their imaginations. They lacked willpower to rise above and combat disease of body and mind, and therefore they were held in suffering bondage. So, dito sa sanlibutan natin ngayon, madami tayong nakikita, madami tayong naririnig na may mga taong nagkakasakit. Pero, bakit nga ba lumalala yung sakit? Kasi di ba pag time na lagi mong isipin na may sakit ka, lagi mong isipin na ganito yung sakit ko, lagi mong isipin na madami ka talagang sakit, so mas lalong lalala yun. Pero, saan yun nanggaling? Di ba sa imagination lang natin, sa isipan lang natin? So, iwasan natin sa pag-iisip ng hindi maganda. Kung time na ganyan na yun nasa isip natin, manalangin tayo, then kuha tayo ng Bible, or magbasa tayo ng kung anong pwedeng basahin, or maghanap ka na lang ng paraan para maging okay ka, para maging, para mawala yung sakit mo. Kasi di ba ngayon, madami namang libro na nakikita natin na kung para saan yung tanim na yun, kung para saan yung itong pagkain na to, para saan. So, imbis na mag-isip tayo na mas lumalala yung sakit ko or lumalala yung sakit natin, yun na lang yung basahin natin. At least, doon makakuha ka ng idea para matulungan mo yung sarili mo. Kasi pag palagi kang nag-aisip, palagi mong iniisip yung sakit mo, syempre mas lalong lalala yan. Sabi ito, they lack willpower to rise above and combat disease of body and mind. And therefore, they were held in suffering bondage. So, yun yung dahilan bakit tayo mas lalong nagsasuffer dito sa sanlibutan. Kasi wala tayong willpower na i-overcome yun. Wala tayong willpower na tulungan yung sarili natin. So, ang kailangan natin gawin ay na manalig at manalangin tayo sa ating Panginoon. Huwag mo lang palaging isipin kung ano yung nakakalugmok sa'yo or kung ano yung mga bagay na mas makalala pa sa sakit natin or sa kung ano man yung mga nasa isipan natin. Excuse me. Next slide po. Importance of sound minds in sound bodies. Mental and moral power is dependent upon the physical health. Children should be taught that all pleasures and indulgences are to be sacrificed, which will interfere with health. If the children are taught self-denial and self-control, they will be far happier than if allowed to indulge their desires for pleasure and extravagance in dress. So, ano sabi dito? Mental and moral power is dependent upon the physical health. So, sabi din dito na ang mga kabataan ay
or yung mga maliliit na bata ay kinakailangan na matutunan nila or ituturo sa kanila yung mga pleasures at indulgences ay kinakailangan na ma-sacrifice iyon. Kasi 'di ba pag halimbawa naghingi yung bata ng pagkain, tapos binigyan mo lang ng binigyan, di masasanay siya. So saan mapupunta yung or anong mangyayari sa katawan niya pag binigay mo sa kanya lahat ng gusto niya? Di ba masisira? Halimbawa, pag naghingi yung bata ng chocolates, tapos binigyan mo din. Tapos pag naghingi ulit, binigyan mo ulit. So, mas lalong masisira yung katawan ng bata. At mas masisira din yung isip niya kasi pinagbigyan mo siya sa lahat ng gusto niya eh. So, gusto ng ating Panginoon na yung mga bata, turuan natin na i-sacrifice nila yung mga bagay na hindi nakakaganda sa katawan nila. Ang sabi dito, if the children are taught self-denial and self-control, they will be far happier than if allowed to indulge their desires for pleasure and extravagance in dress. Kaya lang naman yung mga bata at mga kabataan ngayon sa panahon natin ngayon ay parang hindi sila masaya sa buhay nila ngayon. Kasi nung bata pa sila, ay pinagbigyan sila palagi ng kanilang mga magulang. So, kinakailangan sa mga bata na maliit ay ituturo natin sa kanila na itong bagay na to ay hindi maganda sa katawan natin, itong bagay na to ay kailangan mong iwasan, itong pagkain na to, at kailangan mo din isakripisyo yung mga bagay na yung kagustuhan mo lang. So, yun yung ituturo natin sa mga bata. Kasi pag dating ng araw or paglaki niyan, makukontento siya kung ano yung meron sa kanya. Kasi yun yung naturo sa kanya nung maliit pa siya. Kaya di ba ngayon, sa panahon natin ngayon, ang dami ng mga batang spoiled masyado. Ang daming kabataan na pag hindi nabigay yung gusto, magagalit sa mga magulang, sisigawan yung mga magulang kasi hindi nabigay yung gusto. So, yun yung nangyayari dahil hindi naturuan nung bata pa siya or nung maliit pa siya kung paano i-sacrifice yung mga bagay na hindi naman talaga importante sa kanya. So, pwede lang din naman siguro na maghingi tayo kung ano talaga yung kailangan natin. Pero yung wants natin, wag naman din natin na ipilit natin sa magulang natin kasi gusto natin yun. So, iwasan po natin yung ganun kasi nakakasira din yan siya ng utak. Lalo na pag palaging binibigay sa'yo yung gusto mo. Lalong-lalo na sa pagkain. Pag pinabayaan mo yung sarili mo na palaging magkain. So, pag palagi kang kain ng kain, yung imbis na yung dugo na nasa isip mo, is yun yung gagana, yun yung tutulong sa'yo para gumana yung utak mo, napupunta na sa tiyan mo. Kasi palagi kang busog. Kaya di ba gusto ng ating Panginoon na pag magkain tayo is 3 times a day, bigyan natin ng break yung tiyan natin. Kasi pag palaging may laman yung tiyan natin, nagkakasakit din tayo. At hindi na din tayo ng tama, inaantok na tayo, ganyan. Minsan, magiging makakalimutin. Di ba? Kahit sa atin, halimbawa na lang sa atin na mga Kristiyano. So, di ba pag Sabado, makikita natin doon na madaming pagkain, madaming nakahain. So, dahil madaming nakahain, daming kakainin. Pagdating ng hapon, kasi busog tayo masyado, pagtapos magkain, matutulog. So, yun yung nangyayari kasi busog tayo. So, kinakailangan na i-control natin yung mga sarili natin.
kinakailangan na yung mga bata, yung maliliit na bata ay turuan natin na isakripisyo yung pleasures at indulgences para pagdating ng panahon ay makukontento sila sa buhay nila. Next slide po. Many parents do not educate their children for usefulness and duty. They are indulged and petted until self-denial to them becomes almost an impossibility. They are not taught that to make a success of Christian life, the development of sound minds in sound bodies is the greatest importance. So, madaming mga magulang ngayon na hindi nila tinuturuan yung mga anak nila na maging useful or maging useful sa loob ng bahay or sa kahit saan na lugar. Kasi sila ay pinagbibigyan sa lahat ng gusto nila. Hanggang sa yung self-denial ay magiging imposible na sa kanila na gawin nila yun. Kasi sa panahon natin ngayon, yung mga bata, para makagalaw yung nanay, bigyan ng cellphone. So, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit mas lumalala or kung bakit yung mga bata ngayon ay mas lalong nagiging tamad. Kasi yun yung ginagawa ng nanay. Kasi di ba, usually sa isang nanay, ang dami talagang gawain sa loob ng bahay. Hindi lang naman pagbabantay ng bata yung ginagawa niya, ang dami niyang ginagawa. So dahil ang dami niyang gawain, bibigyan niya ng cellphone yung anak niya, which is hindi maganda. So imbes na bigyan mo ng cellphone yung anak mo, bakit hindi na lang dalhin or bakit hindi na lang turuan mo yung mga bata or yung anak mo na dahil ganito, busy si mama, pwede magtulong ka muna. Kasi yun din yung isa na nakakatulong din sa kanila. Kasi di ba pag palaging cellphone yung bata is hindi maganda din sa utak kasi may radiation. So, para maiwasan nila yung pagsa-cellphone, maiwasan yung radiation, so pwede mo silang turuan kung ano yung gusto mong ituro sa kanila para magiging useful din sila at para alam nila yung mga duties nila sa loob ng bahay. So, kasi sa panahon natin ngayon, parang ang nangyayari, nagiging katulong na yung mga magulang. Kasi nung maliit pa lang, pag busy ang nanay, bigyan ng cellphone, so hindi talaga siya maganda. Paglaki niyan, gagawin kang katulong kasi yun yung ginawa mo. So habang bata pa, ay kailangan na turuan mo siya. Kasi di ba sabi ng ating Panginoon, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Children who are pressed too hard too early. In the schoolroom, the foundation has been too surely laid for diseases of various kinds. But more especially, the most delicate of all organs, the brain, has often been permanently injured by too great exercise. So, sa panahon natin ngayon, merong mga bata na parang ang dali nila ang tawag dyan, parang ang napakaaga pa sa kanila na dumaan sa ganong bagay. Or napakaaga pa sa kanila na pumunta sa school. Sa akin, sa sarili ko, hindi ako against sa school kasi kahit nasa school ka, pwede ka naman makapagbigay ng salita ng Panginoon, pwede ka makabigay ng liwanag doon. Pero ang gusto ng ating Panginoon, bago
aalis yung bata or bago pupunta sa school or bago pumasok, ay inakailangan na yung isipan niya ay nasa maayos na kondisyon. Or yung isipan niya ay hindi na parang hindi na parang ang tawag dyan, parang gusto lang mag-aliwaliw, ganyan. Gusto ng ating Panginoon na pag once na ipadala natin sa paaralan sa bata or yung mga anak na maliliit is yung well-trained na sila sa mga magulang. Kasi 'di ba pag maliit pa lang yung bata nasa school na, 'di ba minsan napapansin natin may narinig tayo na hindi maganda sa mga sinasabi nila. May maririnig ka na bad words, may maririnig ka na hindi magagandang salita. Kaya gusto ng ating Panginoon na bago pumasok sa paaralan yung mga bata, ay kinakailangan na well-founded na sila or alam na nila yung tama at mali. Kasi yun yung makapagbigay ng liwanag doon. Ay sabi dito, but more especially, the most delicate of all organs is the brain. So, ito yung pinaka-delicate sa atin, yung isipan natin. Kasi diba, unting bagay lang na makita mo, ay na-register na yun sa utak mo. Unting mga nabasa mo, ay na-register na din siya sa utak mo. At dahil bata lang, ay nasa school na, ang school natin, ang school ngayon, ay hindi na tulad ng dati na yung mga lessons nila ay madali. Hindi yung mga lessons nila ngayon ay mahirap. Kasi may time na nagpapatulong yung kapatid ko sa akin ng lesson nila. Hindi ko maintindihan. Kasi parang ang hirap at hindi mo, yung parang although na binabasa mo siya pero hindi mo siya maintindihan. Kasi kahit ako mismo, hindi, yung lesson na yun ay hindi ko din napagdaanan yung lesson na yun. So, ibang-iba na yung mga lessons sa school ngayon kaysa sa dati. Na which is, na yun yung nakakapag-injure sa isipan natin ang too great exercise. Na kahit maliit pa lang na bata, ay kinakailangan niya na matutunan yun. Na kung iisipin talaga, ay hindi naman talaga siya ma-apply sa buhay or sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi isa din to sa nagbibigay ng sakit. Yung palagi mong ini-pressure yung isip mo. Yung wala ng pahinga. So, isa din yan na nakapagbibigay ng sakit sa atin. So, next slide po. The nervous energy of the brain becomes so weakened that after they come to maturity, it is impossible for them to endure much mental exercise. So dahil ganun nga ang nangyari, nung bata pa sila, mawiweaken yung brain nila. At kapag nag-mature na sila, mahirap na sa kanila i-endure yung mga mental exercise. Kaya di ba sa panahon natin ngayon pala, marami tayong nababalitaan na may nagpapakamatay, madami tayong nababalitaan na parang iba na yung takbo ng isipan nila kasi sa too much pressure nung bata pa sila. So, kinakailangan na kung ano yung kakayahan ng mga bata ay wag natin silang i-push pa. Kasi yun lang talaga yung kaya nila. Kasi paglaki niyan, hindi nila makakayanan yung maliliit na mental
exercise. Kasi maliit pa lang sila, sobra-sobra na yung naranasan nila. Sobra-sobrang pag-exercise na ng isip nila. And not only has physical and mental health of children been endangered by being sent to school at too early a period, but they have been the losers in a moral point of view. So hindi lang yung physical at yung mental ng mga bata ang ma-endangered dahil sa maagang pagpapunta sa school, kundi magiging loser sila sa moral point of view. So kinakailangan sa may mga maliliit na bata dyan, may mga anak na maliliit pa, so kailangan bago natin sila i-send sa school or bago natin sila papasukin, ay yung isip nila ay kaya na nilang, yung isip nila kaya na tumanggap ng anumang mga challenges. Kasi yun din yung makakatulong sa kanila. Kasi 'di ba ngayon ilang taon pa lang ang mga bata pinapapasok na sa school. At pagdating sa school, kasi bata pa, gusto magdiwaliw, gusto maglaro, ganyan. Pero anong ginagawa ng teacher? Pinipigilan kasi nasa school. Na supposed to be, ang isang bata is gusto lang yan magliwaliw, gusto lang yan maglaro. Pero pinipigilan siya dahil nasa school siya. At pinipilit na paganahin yung utak niya kasi nasa school siya. So yun yung nangyayari ngayon. Which is na hindi talaga siya tama. Na ang gusto ng ating Panginoon ay bago magpunta sa school, talaga yung mga bata, is alam na nila yung mga bagay or kaya nang tanggapin ng isipan nila yung mga challenges. So next slide po. This is sometimes caused by self-centeredness. Many are diseased physically, mentally, and morally because their attention is turned almost exclusively to themselves. They might be saved from stagnation by the healthy vitality of younger and varying minds and the restless energy of children. So, minsan nagkakasakit tayo dahil palagi lang natin iniisip na, ako na naman. Palagi lang natin iniisip yung sarili natin. Na imbes na yung mga bagay na gagawin natin ay gawin natin yon dahil gusto natin. Pero minsan iniisip natin na ako na naman. Ako na lang palagi. So, hindi talaga siya maganda sa isip natin pag tayo ay self-centered. Kasi sabi dito, because their attention is turned almost exclusively to themselves. So, wag na sana mangyari sa atin na yun, magiging ganito din tayo. Na yung isipan natin is palagi lang na nasa atin. Yung mga sinasabi natin is palagi lang din sa atin. Yung sinasabi natin na ako na naman, ako na lang palagi. Ako na naman yung nakita. So, wag nawa natin ilagay yun sa isipan natin. Next slide po. Depressing emotions injurious to health. It is the duty of everyone to cultivate cheerfulness instead of brooding over sorrow and troubles. Many not only make themselves wretched this way, but they sacrifice health and happiness to a morbid imagination. Duty natin na i-cultivate sa sarili natin yung pagiging cheerful. Instead na mag-dwell tayo dun sa sorrow, sa kalungkutan, sa worry,
sa mga troubles. So, gusto ng ating Panginoon na i-cultivate natin yung sarili natin na maging cheerful. Kasi di ba nung panahon na ang ating Panginoon ay nandito sa sanlibutan, hindi siya nakikitaan ng mga taong nasa paligid niya na malungkot siya. Kundi ang palaging nakikita sa kanya ay siya ay masayahin, siya ay palaging nakangiti. So yun yung gusto ng ating Panginoon. Despite sa mga challenges natin dito sa sanlibutan. Kasi pag nagdedwell tayo doon, sabi dito, they sacrifice health and happiness. So, kailangan, walain natin yung sa isip natin. Ipanalangin natin palagi. Kasi, andyan naman yung Panginoon na handang tutulong sa atin. Hindi naman niya tayo pababayaan. So, kung ano man yung problema sa buhay natin, mga trials, mga challenges, manatili nawa tayong masaya. Manatili nawang nakita ng mga tao na kapalibot sa atin na masaya tayo kahit na may problema tayo. These depressing emotions are a great injury to them health-wise, for by hindering the process of digestion, they interfere with nutrition. While grief and anxiety cannot remedy a single evil, they can do great harm. But cheerfulness and hope, whether brighten the pathway of others, are life unto those that find them, and health to all their flesh. So, dito sinasabi, pag time, di ba, kaya nga di ba sinasabi natin Panginoon, pag umiyak tayo, huwag tayong kumain. Kasi may indigest tayo. So, pag palagi tayong malungkot, para hinihinder natin yung process ng ating digestion. At may yung pagbibigay ng nutrisyon sa katawan natin. Kaya din tayo nagkakasakit. Kaya di ba, gusto ng ating Panginoon pag tayo ay kumakain, ay masaya tayo. Para yung digestion ng pagkain ay maganda. Kasi pag once na tayo ay malungkot, pag kumain tayo na stress tayo, pag kumain tayo na umiiyak tayo, so hindi nakaka-digest ng maayos yung tiyan natin. Kasi hindi naman makakapagbigay ng remedy sa atin yung grief, yung anxiety, yung problema, hindi nakakapagbigay ng remedy yun sa atin. Bagkus yun yung nakapagbibigay ng great harm sa atin. Kasi hindi na nabibigyan ng tamang nutrisyon yung katawan natin. Kahit na kumakain tayo 3 beses ang araw, kahit na maraming nutrisyon yung mga kinakain natin, pero malungkot tayo, hindi tayo masaya. So, magiging walang saysay yung kinain natin. Hindi din yun madidistribute ng maayos sa katawan natin. Kasi hindi na siya na-digest ng maayos eh. So, kasi pag time din na tayo ay masaya, makikitaan din ng mga taong nakapalibot sa atin, makakita sila ng hope sa atin. Makakita sila ng pag-asa. At maliliwanagan yung daanan nila. Excuse me. So, gusto natin Panginoon na tayo ay palaging masaya. Kasi pag tayo ay masaya, yung mga taong nakapalibot sa atin ay magiging masaya din. Nakakatulong ka din sa kanila. Kasi ito na papansin pag time na umaalis ako, tapos may nakita akong isang tao na parang malungkot, yan. Tapos, pag once na ngingitian mo siya, yung genuine smile, magiging masaya na din yun siya. Kasi sa akin, pag may nakita din akong isang tao gano'n na umingiti, mawawala din yung mga problema, yung mga kalungkutan sa isipan. So
So yun yung, excuse me. So yun yung nakakatulong sa mga taong nakapalibot sa atin. Kasi palagi kang masaya. So kahit na may problema ka, nakikita nila na parang hindi mo iniisip yung problema mo. Kasi pag once kasi na palagi tayong malungkot, palagi tayong stress, ganyan. Parang wala tayong Panginoon sa buhay natin. Kasi iniisip natin yun palagi. Na kung tutuusin, pwede lang naman tayong manalangin at humingi ng tulong sa Kanya. Yung isipin yung mga problema natin. Kasi pag time na palagi tayong malungkot, palagi tayong hindi masaya, ang makikita niya ng tao sa palibot natin is wala tayong Panginoon sa atin. Kasi ang tunay na tagasunod ng ating Panginoon ay merong kapayapaan sa Kanya. Hindi siya makikita ng kalungkutan, ng kung ano man sa buhay. So, next slide po. In treating sick minds. In the treatment of the sick, the effect of mental influence should not be overlooked. Rightly used, this influence affords one of the most effective agencies for combating disease. So kapag tayo ay nagtitreat or nanggagamot tayo sa mga taong may sakit, hindi dapat na ma-overlook yung mental influence. Kasi 'di ba pag time na binigyan ka ng gamot, tapos ninom mo yung gamot at naniwala ka na gagaling ka talaga. Pero pag yung gamot na binigay sa'yo, iniinom mo, pero hindi ka naniniwala na magiging okay ka, hindi ka talaga magiging okay. Kasi 'di ba, ang kailangan is faith and work. Kailangan mong maniwala at kailangan mo ding gawin yun para magiging okay ka. Kasi kahit anong i-reseta dyan sa'yo, kung iniinom mo yan at naniniwala ka na maging okay ka, magiging okay ka. Mawawala yung sakit mo. Kasi ang isip natin, isa din yun na nakakapag-impluwensya sa atin. Pag inisip natin na dahil nag-inom ako ng gamot na to, magiging okay ako. Kahit na yung ininom mo na gamot is yung damo-damo lang dyan sa paligid, pero naniwala ka na magiging okay ka sa tulong ng ating Panginoon. So next slide po. Sickness originates in the mind. A great deal of the sickness which afflict humanity has its origin in the mind and can only be cured by restoring the mind to health. There are very many more than we imagine who are sick mentally. Heart sickness makes many dyspeptics for mental trouble, has a paralyzing influence upon the digestive organs. So yung mga sakit natin is nagsisimula talaga yun sa isipan natin. So para ma-cure yung sakit natin, ay kinakailangan na i-restore muna natin yung isip natin na maging healthy. Kasi pag once na na-restore na yung isip mo or naging malusog na yung isip mo, susunod na yan sa katawan mo. Kasi pag once na palagi nating iniisip yung unting sakit lang sa katawan natin, halimbawa sakit ng likod, pag palagi natin yung iisipin, buong araw na yun masakit yung likod natin. Hindi na tayo makakagawa ng mga gawain. So, mas lalo tayong manghina kasi hindi tayo nakakapag-exercise. Hindi na tayo naka-exercise dahil lang sa masakit yung likod natin. Dahil lang sa masakit yung ulo natin. At dahil palagi natin yung isipin, nagkalagnat na tuloy tayo kasi palagi natin yung iniisip. So, wag natin palaging isipin, wag natin talagang palaging ilagay sa isip natin yung mga nararamdaman natin na kung tutuusin, maliit lang naman talaga siya na bagay.
So next slide po. Christ heals. There is a soul sickness no balm can reach, no medicine heal. Pray for this and bring them to Jesus Christ. So yung Panginoon lang din talaga yung makakatulong or yung Panginoon lang talaga natin yung makakahil sa atin. Ang kailangan lang natin gawin, lumapit tayo sa Kanya at pagbulay-bulayan natin yung mga ginawa natin, yung mga hindi magandang bagay na ginawa natin, lalong-lalo na sa mga pinapasok natin sa katawan natin. Kasi nagrepent ka doon sa mga kasalanan mo, ay tutulungan ka niya ng ating Panginoon na mag-heal. Tulungan ka ng Panginoon na mawala yung sakit mo. Kasi pag once na naisip mo na kung ano yung cause na sakit mo, naisip mo na kung saan nanggaling yung sakit mo, syempre iwasan mo na yon. At dahil iniwasan mo na yon at humingi ka ng tulong sa ating Panginoon, mag-heal ka talaga. Mawawala yung sakit mo. Sabi ito, pray for this and bring them to Jesus Christ. Ipanalangin natin yung lahat. Kasi ang ating Panginoon, siya yung great healer dito sa sanlibutan at sa atin. So next slide po. Atmosphere provides health and surround their children with an atmosphere of cheerfulness, courtesy, and love. A home where love dwells and where it finds expression in looks, in words, in acts, is a place where angels delight to dwell. Parents, let the sunshine of love, cheer, and happy content enter your own hearts, and let its sweet influence pervade the home. Manifest a kindly forbearing spirit and encourage the same in your children, cultivating all those graces that will brighten the home life. The atmosphere thus created will be to the children what air and sunshine are to the vegetable world, promoting health and vigor of mind and body. So, kinakailangan din na yung atmosphere natin sa loob ng bahay natin is merong kasiyahan, courtesy at pagmamahal. Kasi pag once na andyan yan, syempre meron tayong kapayapaan sa loob ng bahay. So, pero sa panahon natin ngayon, kahit ganun yung gawin ng mga magulang, ng ibang mga magulang, kahit na maayos yung pagsasalita nila, pero yung mga bataan or mga anak is matitigas ang ulo. Kaya hindi mo din masisisi yung isang nanay na magalit or mainis. Kasi yun yung ginagawa ng kabataan or mga bata. Kasi napapansin ko din sa generation ngayon, yung mga kabataan, pag once na ayusin mo pagsasalita sa kanila, ayusin mo sila sa pagsabi, parang hindi sila nakikinig. Tapos parang minabaliwala nila. Kasi maayos pa yung pakikitungo mo, maayos pa yung pagsabi mo. Pero pag once na nagalit ka na, mas galit sila. Na kung tutuusin, nung unang beses mong sinabi yun sa kanila, maayos yung pagkasabi mo pero hindi sila nakikinig. So yun yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Hindi natin masisisi yung isang nanay or isang tatay na magalit. Kasi pag tayong mga kabataan or tayong mga anak, susunod lang tayo sa utos or sa ano yung mga sinasabi
or sa mga payo ng ating mga magulang, syempre magiging masaya sila. Hindi sila magagalit. Kasi sabi dito, a home where love dwells and where it finds expression in looks, in words, in acts, is a place where angels delight to dwell. Tayong lahat gusto natin na yung mga anghel ay mag-dwell sa bahay natin. Kasi pag once na andyan yung mga anghel, syempre masaya tayo, may kapayapaan tayo. Pero sa panahon natin ngayon, parang ang hirap, na sa isang nanay na manatiling kalma. Kasi sa unang beses, dalawang beses, tatlong beses na sinabi mo ng maayos, hindi nakikinig. At pag once na nagalit ka na, mas galit sila. So yun na yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Nanawa, ipanalangin natin na tayo na mga Kristiyano ay huwag tayong maging katulad sa mga kabataan na ganun yung mga ginagawa. Na kung tutusin, pwede pa din naman siyang baguhin kapag lumapit sila sa ating Panginoon. Kaya sa panahon natin ngayon, ang dami ng mga kabataan na gustong umalis sa poder ng mga magulang, gustong palaging wala sa bahay, kasi magulo na yung bahay. Magulo yung, parang feeling niya na magulo yung buhay niya pag nasa loob siya ng bahay. Kasi ganun yung nangyayari. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ng nanay or lahat ng kabataan ganun. Kasi meron din naman ibang mga magulang na parang palagi nilang nakikita yung mali. Hindi nila nakikita yung tamang ginawa ng isang bata. So, at may ibang mga magulang din na kahit na may ibang mga magulang din na pinapabayaan na nila yung mga anak nila, yung mga bata nila, mga kabataan, ganyan. Kasi sa panahon natin ngayon, ang dami ng manginginom, ang daming kung ano nung ginagawa sa sanlibutan, kahit na may pamilya na sila. So kaya minsan yung mga anak nila or yung mga kabataan ay gusto na din palaging umalis sa bahay. Kasi may ibang magulang pag nalasing, magwawala. May ibang magulang kapag pag iba yung takbo ng isip nila, kahit na walang ginawang mali yung anak nila, ay sasaktan nila. So may ibang ganong magulang. May ibang magulang naman na maayos yung pakikitungo nila sa mga anak nila. So, pero kadalasan talaga sa nakikita ko sa generation ngayon, ang nangyayari is kahit gaano kaayos sa pagsabi ng mga magulang sa kanila o sa kabataan, hindi sila nakikinig. So yun lang yung na-observe ko dito sa sanlibutan natin yun, sa generation natin. Kaya nga 'di ba doon sa my first paragraph, yung sinasabi nun, the human race is deteriorating. Mas lumalala na yung mga tao ngayon. Kaya sa gabing ito, sa ating Vesper Worship, sa ating pinag-aralan, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon na palagi tayong maging masaya. Palagi nating isipin na tayo ay masaya. Palagi nating isipin na may Panginoon sa atin. Huwag natin siyang kakalimutan. Kaya lang naman tayo naging malungkot, kaya lang din naman tayo naging problematic, kaya lang din naman tayo may worry,
may anxiety, may depression, or kung ano namang mga ano dito sa sanlibutan. Dahil hindi hindi na tayo lumalapit sa ating Panginoon. Meron na tayong lack of communication sa Kanya. Na ang gusto lang naman niya ay palagi tayong magipag-communicate sa Kanya. Kaya palagi nating pakatandaan, huwag nating kakalimutan ang manalangin. Palagi tayong manalangin sa ating Panginoon. Anong sabi doon sa may key text? Tayo ay masisira kapag tayo ay may kakulangan sa knowledge. Kaya kung may mga time tayo na free tayo, wala tayong ginagawa, kung nagpapahinga tayo, magbasa na lang tayo ng salita ng ating Panginoon. Para hindi din ma-idle yung isipan natin. Kasi di ba, idleness is a sin. Kasi pag once na na-idle yung isipan natin, doon na papasok yung kaaway. Kasi naranasan ko yan yung time na parang wala akong masyadong ginagawa. Wala akong masyadong iniisip. Kaya pumasok yung kaaway sa isipan ko at nagdulot ito ng hindi magandang gawa na dumating sa point na nagkasala na ako. So, kailangan sa atin, huwag nating hayaan na ma-idle yung mga isipan natin. Kasi maglilid yun sa kasalanan. Kasi kasi naghahanap lang ng tiyempo yung kaaway na tayo ay kanyang aatakihin. At palagi din nating pakatandaan na kapag iwala natin sa isipan natin yung mga nararamdaman natin, ay lahat ng ating mga hindi magandang nararamdaman sa katawan natin ay mawawala. Kasi sa panahon natin ngayon, uso ang sakit ng ulo, sakit ng katawan. Yun yung palagi mong naririnig dito sa sanlibutan. So, palagi nating pakatandaan, tayong Panginoon na malalapitan, meron tayong Panginoon na mahihinga ng tulong sa anumang mga bagay dito sa sanlibutan. At yun lamang po at magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat, Sister Sweet, sa iyong pagrepaso ng ating chapter 7 mula sa volume 1, ang Mind, Character, and Personality. Ayun, so bagaman meron po tayong mga insights para sa gabing ito, mga gusto natin bigyan ng emphasis. Nais ko po na encourage kayo na ang inyo pong mga comments ay inyo na lamang pong i-type sa ating pong comment section ng ating pong Facebook live. Yan. Ngayon po, dahil wala na po tayong oras, ay tatapusin na po natin ang ating pong pagsamba. At i-recap lang po natin ang diniscuss ni Sister Sweet. Yan, sabi po sa chapter 7, many illnesses originate in mental and spiritual distress. By cultivating faith, hope, gratitude, and trust in God, and by overcoming harmful emotions, individuals can protect and restore both mental and physical health. So kung ayaw natin na masanay ang ating mga katawan sa mga negatibo, unahin nating linisin yung mga negatibo sa ating isip para hindi ito tumuloy sa ating katawan at magdulot ng sari-saring mga karamdaman. So ngayon po tayo ay dadako na sa ating pong closing song at ang ating pong closing prayer ay nandito po ba si Brother Jefferson sa ating pong Zoom? Sorry.
Mali ako ng napindot. Sorry po. Mali pa yung napindot ko. Ano ba yan? Hindi po ako sanay sa aking ano. Sa, hindi ako sanay dito sa aking computer. So, hindi ko naman naalis si Sister Pearly Green, no? Andito pa rin siya. Maliban na mali lang po ako ng pindot. Nakabalik na po ate. Sorry, sorry. Ayun. So, andito po ba si Brother Jefferson? Kung wala po, ay Apo. Hihilingan po natin si Brother Japheth Buko na manguna sa ating closing prayer pagkatapos po nating awitin ang ating pong closing song. Tayo po lahat ay lumuhod at manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa gabing ito, sa aming pong pag-itipon-tipon upang pong magpulit magsamba po sa inyo. Sa mga napakinggan po namin sa akin, naway amin itong matatak sa iyong pag-isipan at maisakabuhayan at maibahagi po sa aming mga nakakasalunguan. Naway sa araw-araw po namin ginagawa ay magkaroon po kami ng cheerfulness, grateful, at lalo-lalo na ay magkaroon po ng mas malalim po na pananampalataya po sa inyo. Sa araw-araw po namin ginagawa ay mas lalo niyo po kami palakasin at ma-overcome po ang aming mga pagsubok at sa aming mga kahinaan. At sa gabing po ito ay ingatan niyo po kami at gayon din po sa aming mahal namin sa buhay na hindi po namin kapiling ngayon. At patawarin niyo po kami sa aming nagawang pagkukulang, pagkakasala sa isip, salita at sigaw. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi para po sa ating Vesper Worship Service. Nais ko po kayong anyayahan bukas. Tunghayan po ninyo ang special na program na inihanda po ng Tumpa Church para po sa pag-celebrate ng kanilang church anniversary. Happy Sabbath po at magkita-kita po tayo muli bukas sa ganap na alas 8:30 ng umaga. Maraming salamat. Paalam.